Hello, YouTube! Hello! Mga kaibigan, nagbabalik na naman ako, Luis Daniel Vlogs, para sa panibagong reaction, video at komentaryo. At ito nga pala pinamagatang, ang ating re-reactionan ay pinamagatang 3 sa 4 na binatilyo. Lumusong sa ilog sa Bulacan, patay ng matagpuan ng isa. Isa na lang pala ang hinahanap. So patay silang lahat. Nice, nako. Alam nyo nang bumabaha, hindi biro ang baha, no? Madadala kayo dyan kaya siguradong mayayari kayo pag lumusong kayo sa baha. Kasi di ba nag-uulan nga, halos 2 linggo nang nag-uulan dito sa ating bansa, Pilipinas. At ayun nga, ito, ngayong araw lang sumikat ang araw, oh, makikita nyo. Talagang sumikat na yung araw, hindi na umulan. So, buti naman, grabe. So, ito, reaction na natin to bago pa reaction ng iba. So, mapapansin nyo nga pala ay, ayan. Ayan, di ba? Mapapansin nyo nga pala, gumanda yung ating sound ng mic. Kasi kung mapapansin nyo, napakapangit nung output pala nung mic nung isa kong ginagamit na sound card. So, pinalitan natin to ng maganda-ganda mixer. So, ito magagamit na lang pang sound effect, no? Kasi hindi siya maganda talaga pagka yung mga voice natin. So, tuloy na natin to, papanoorin natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahanap na ang 3 sa 4 na binatilyong tumalon sa Rumaragasang Marilao River sa San Jose del Monte, Bakit Bulacan. kasi kayo tumatalon? Nako. Ng masamang panahon itong Lunes. Kahapon, unang nahanap ang isa sa mga biktima sa bahagi po ng Santa Maria. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Mga kapuso, iba yung ingat po lalo't tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, natagpuan ang labi ng isa sa mga kabataang pinaghahanap matapos maligo sa Rumaragasang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes. Bandang alas 5:30 kahapon nakita ang katawan. Siya ang 17 anyos na si John Norbert Nipay na taga-Barangay Santo Cristo na nalunod sa Kabungan River nitong Lunes ayon sa San Jose del Monte CDRRMO. As per witness, tumalon din po ito sa ilog. Allegedly, gustong maligo or tatawid daw po sa ilog. Ay. Kaya po, malakas na po yung current. Kaya tinangay. Malakas talaga yung current niya, di ba? Kung yung rip current niya, hindi na makaano yung mga swimmers, di ba? Hindi na sila makalaban sa current pa kaya ng baha. Nako, hindi kayo makakaano dyan sigurado. Na din po itong si John Norbert. Pinagtulungan ng mga tauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na maiakyat ang bangkay. Oh my goodness, sayang. Sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng Namatay. ilog yung bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side. Yung bangkay po, pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Ayun, no? Sakto naman po yung bangkay na nakita natin. Meron din pong suot talaga na bracelet. So, ang hirap ng ganito kasi, alam nyo, di ba? Magugulat na lang kayo. Halimbawa, yung magulang nito, hindi kasi inano yung bata, binantayan. Ayun. Hanggang sa may nangyari na hindi maganda, tapos magugulat na lang sila, ayun, iyak-iyak. Hays, dapat ginabayan nyo, binantayan nyo kasi alam nyo na bata pa yan. No? Kaya, hindi talaga biro maligo sa ilog, lalo't malakas ang baha. Reminders yan. Itim na mayroon po sa verse. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan na doon din po. Sobrang emotional din po. Talaga magiging emotional. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang mga magulang Diba? ni John Norbert para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa bayan ng Marilao naman nahanap ang 2 pang binatilyo, 15 kilometro Ang layo, layo niyan sa 15. ilog kung saan sila naligo. Isa na lang ang patuloy na hinahanap.
Biruin nyo, 15 kilometro. Walas tuga na yan. Live si Oscar Oida. Oscar. Sobrang layo ng inabot mo. Yes, Mel, matapos nga matagpuan kagabi Talagang patay ka na dun pag ano. Layo ng inabot mo eh. Sa baha. sa Santa Maria, Bulacan ang isa sa 4 na binatilong tinangay ng malakas na tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaninang umaga, natunto naman dito sa may Marilao, Bulacan ang 2 pa sa pinaghahanap. Kalunos-lunos ang kalagayan ng matagpuan pasado alas 7 ng umaga kanina. Ang 2 sa 3 pang hinahanap na binatilyo sa ilog na ito sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. 15 kilometers ang layo nito mula sa lugar kung saan sila huling nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. Ituro sa kanila daw ng mangingisda na merong nakalutang doon. Kaya nakuha nila. Wala bloated na siya. Kinilala ang 2 na sina Ron Jean Justin Alceso na taga-barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At si Ryzen Carl de los Reyes na mula naman sa Bagong Silang, Caloocan City. Kapwa 13 anyos ang 2 biktima. Kinilala sila ng kanilang mga kaanak. Ayun. Ayoko makita yung ganyan. Yung kalagayan niya. Pinabayaan nyo eh. Tapos, ayoko makita ang kalagayan niya. Nice. Diba? So, ayan. Dapat, ate, inisip nyo na rin na, ayan nga, bumabaha, delikado, baka maglangoy itong mga to. Dapat, kinulong mo na lang sa bahay yan, no? So, ayun, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya, dapat talaga is napigilan to. Nice. Diba? Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Kasi kanina hindi ko pa siya kiniklaim na akin. Ayoko pa eh. Kasi nag-hook pa ako. Naligtas pa siya. Lalo na may isa pang bata na hindi nakikita. Kwento pa ng ina, kagagaling lang daw nilang pamilya mula sa isang masayang bakasyon sa Tacloban. Di raw niya inakalang pag-uwi nila, ito agad ang sasapitin ng kanyang anak. Oh my goodness. Nabigla nga siyang sinundo ng classmate niya. Na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog. Ayun. Oo na, yun nga na bakit nga wala nagsabi na tumaas ang level ng tubig, na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Pero ayon sa pamunuan ng barangay Gaya-Gaya na nakakasakop ng ilog kung Di pwedeng iasa mo naman sa iba yung sa nyo. Siyempre may sasaway dyan kung may makakita man, di ba? So, grabe naman yung hindi sasaway, nakita na yung bata sa ilog. Ang mali nyo kasi ate, hindi nyo hinigpitan lang man. Pinabayaan nyo. Anong sabi niya rito ang dahilan? Tapos sinisisi pa niyo yung mga taga doon. So, ikaw may kasalanan nun kayong mga magulang na nagpabaya. Dapat ginabayan nyo sila ng mabuti. Level ng tubig na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Pero ayon sa pamunuan ng barangay Gaya-Gaya na nakakasakop ng ilog kung saan nag-swimming ang mga binatilyo. Grabe. Tanghali pa lang ng Agis nagpapaikot na tayo ng mga tanod at nakamonitor ako dyan. Mahaba lang kasi masyado yung aming area, no? Nasa mga 2 to 3 kilometer yung ilog namin, nasakop hindi naman lahat hindi naman kaya lahat bantayan ng mga tanod at all time. Nagpaabot naman na ng pakikiramay at paunang tulong ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Muli namang paalala ng mga kinaukulan sa publiko. Kapag kaalam ninyo na mataas ang level ng tubig sa kailugan, wag na po tayong maligo. Yes. Wag niyong isapalaran ng inyong buhay sa panandaliang kaligayahan na idudulot ng paliligo sa dagat, panguhuli ng isda. Kasi maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bawat isa. You know. That's true. Kaya sa mga nanonood, Samantala, maging maingat kayo at maging mapagmatsyag sa kapaligiran, lalo na kung malapit sa ilog at sa dagat. Kasi pagka ganito mga nag-uulan, hindi talaga safe dyan sa mga ilog, dagat. Alam nyo na, di ba? Tumataas ang tubig, may current. So talagang dapat hindi naglalaro dyan. Nagsiswimming. patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala
Partikular, itong binatilyong taga-Kamarin, Caloocan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Ayun. So, tapos na ang ating reaction video. So, yan. Sana naman ay minapulot kayong aral at may natutunan kayo dito na wag maglalaro sa ilog kapag ganyang maulan. Siyempre, alam nyo na. At ang mga anak na maliliit ay ating bantayan. Dahil talagang malilikot yan. So, okay. So, magpapaalam muna tayo at see you in my next video. Bye!